Kinwestiyon ni Attorney Ferdy Topacio ang pagdedepende ng Office of the Ombudsman sa National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa mga dating sundalo matapos ang kanilang pagbubunyag sa di umano'y maleta delivery scheme. Ayon kay Attorney Topacio, nakapagtataka kung bakit NBI ang inatasang magsagawa ng imbestigasyon gayong nasa ilalim ito ng ehekutibong sangay ng pamahalaan at mayroon namang umanong sariling mga investigador ang Office of the Ombudsman. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Dalawang hakbang ang ginawa ng Office of the Ombudsman matapos matanggap ang joint affidavit ng mga dating sundalo kaugnay ng kanilang ibinunyag na umano'y maleta delivery scheme na kinasasangkutan ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, unang hakbang ang pag-deputize sa NBI upang beripikahin ang pagkakakilanlan at pinanggalingan ng 18 dating miyembro ng Marines at Army na lumagdas ang turang affidavit. Ikalawang hakbang naman ang pagpapadala ng liham sa abogado ng mga dating sundalo na si Atty. Levito Baligod upang hilingin na magsumite ang bawat isa ng kani-kanilang hiwalay na sinumpaang salaysay. Ayon kay Clavano, mapapalakas ang kredibilidad ng kanilang mga pahayag kung ilalahad ang bawat lumagda ang kanilang nalalaman pati sa sariling karanasan at pananaw. Samantala, dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mga dating sundalo kasama ang kanilang abogado na si Baligod matapos silang padalahan ng supina. Kasama rin nilang dumating si dating kongresista Mike Defensor at ang kanyang asawa. Dumating din sa NBI si Attorney Ferdinand Topacio na nagpahayag ng pagtutol sa naging hakbang ng tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Topacio, questionably umano na ang isang independent constitutional body tulad ng Ombudsman ay umaasa sa isang hensya ng ekutibong sangay para magsagawa ng investigasyon. Matatanda na sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay pinangalanan ang ilang mataas na opisyal ng gobyerno kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez. Ayon pa kay Topacio, nakapagtataka rin na ang mga dating sundalo ang iniimbestigahan sa halip na ang mga personalidad na kanilang pinangalanan sa umano'y anomalya. Bakit background investigation na parang sila pang in-question? Diba? Bakit hindi yung mga itinuro? Yun ang nagtataka ako eh. Umpisa nang sila ay nag-blow ng whistle. Lahat ng taong konektado sa kanila, yun ang iniimbestigahan. Yung notaryo, di ba, pinapunta rito, o patinignan. Bakit gano'n? Yun ang aking ikinatataka. At saka, hindi ba itong kaso na tinuturo ng mga Marines ay cognizable by the Ombudsman? Kasi mga public officials to a certain salary grade. Hindi ba independent ang Ombudsman? Bakit ang Ombudsman na may sarili namang Field Investigation Office ay kailangang dumepende sa executive branch na kung saan nasa ilalim ang NBI? Di sira ng independence ng Ombudsman. Sinubukan naman ng SMNI News na kunin ang panig ng Office of the Ombudsman hinggil sa mga pahayag ni Topacio, ngunit wala pa itong ibinibigay na opisyal na komento. Matatandaan naman na kasama sa mga binanggit sa joint affidavit ng mga dating sundalo si Boying Rimulya. Ayon sa salaysay ng mga dating sundalo, nakipagpulong umano si Rimulya sa mga investigador ng International Criminal Court sa loob mismo ng kanyang bahay sa Makati. Kinampirman naman ni Rimulya ang naturang pulong, ngunit ginit niyang walang mali rito dahil bahagi umano ito ng pagtulong sa mga testigo sa ICC case. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.